Ha? Walang pangalan. What's up mga tito? Nandito na naman tayo, muli nagbabalik, no? Para talakayin natin yung ating after sale, no? Nung pagkuha natin kay Pablo, yung ating Mitsubishi Mirage G4, no? Kasi we already talked about yung sales process, di ba? Mabilis sila, maayos yung pag-asikaso sa customer pagka sale. Ngayon, ang tatalakayin naman natin is yung kanilang after sales. So, just to give you a quick context, no, nagpa-PMS tayo nung first 1,000 PMS. And nagkaroon tayo ng konting aberya. Meron tayong natrasang poste. No? And na-UP yung ating bumper. So, it's first PMS dapat plus yung insurance claims. Yung pupunta natin dun sa San Pablo. Pag-uusapan na rin natin yung requirements natin dun sa pag-claim nung insurance, no? So, yung after sales scoring natin is 1 to 5, no? Basic na basic naman yan. 1 is the lowest, 5 is the highest, no? So, yung experience natin, divide natin siya sa dalawa. So, yung una is yung insurance claim, and then yung pangalawa is yung sa PMS, no? So, technically, hindi siya scheduled PMS. So, dito, ma-uncover natin kung ano yung may expect nyo sa SFM Corporation or Sales, no, sa San Pablo, sa Mitsubishi San Pablo. Kung ano yung pwede nyo expect kung magwa-walk-in customers o magwa-walk-in customer kayo doon. Ano? Papunta tayo ngayon sa San Pablo, Laguna, para mag-claim ng insurance, no? Dahil naatrasa natin yung poste yung sa gamit tong kotse natin. So, punta tayo ngayon muna ng attorney para magpanotaryo. Wala akong dokumentong dala kundi yung ID ko, lisensya. So, for now, kita-kits tayo. What's up guys? So, andito na tayo. Paalis na tayo ngayon. Tapos na tayo magpanotaryo. So, ang ginawa natin, pinanotaryo natin yung damage, no? Self-damage naman or self-accident naman yung yung affidavit. So, hindi naman siya ganun kahirap pasikasuhin. Tapos habang nagpapapirma tayo ng affidavit, pinakarwash na rin natin si Pabloy, no? Ngayon papunta na tayo sa kasa. Titingnan natin yung standard insurance nila, kung ano nang nangyari or kung magkano yung babayaran natin, no? Later i-update ko kayo. And syempre papasama na rin natin yung PMS kung sakali. So, yung una is yung insurance claim. Ano nga ba yung requirements? No, kung self-accident lang naman, you can go ahead and take pictures of the damage. Kuha kayo ng affidavit of self-accident, no? Papanotaryo na rin yun sa around 400 pesos, 400 plus pesos lang naman. No, then after nyo ma-secure yung affidavit of self-accident, diretso na kayo sa dealership, no? Tapos tanong nyo lang doon sa guard kung saan yung insurance coordinators, no? And based doon sa damage, ito is nasa 3,000 plus, no? More or less 3,000 plus yung babayaran for the bumper replacement. Tapos ang masakit nun is yung iiwan yung kotse doon sa kasa for 5 days para pinturahan daw, kasi kulay itim daw ibibigay sa ating bumper, walang pintura, so pipinturahan pa nila for 5 days, no? So yun, pagpasok ko naman dun sa loob, okay naman, malamig yung aircon nila dun sa opisina nila sa insurance department, dun sa parts and something yata yun. So okay naman sila doon.
yung taga-insurance, okay naman siya kausap. Inasikaso na tayo from start, no, to finish. No, siguro ang score ko sa kanila is siguro 4 out of 5, no. So the difference is the lunch break syndrome, no. Lagi tayo naabutan ng lunch break sa kanila. So bali ang nangyari kasi, dumating ako ng San Pablo is 11 something na, or it's almost 12. Alright, so nandito na tayo sa Mitsubishi Motors sa San Pablo. So inabot tayo ng lunch break nila, pero na ano naman na estimate na yung babayaran natin. So nga lang, waiting tayo dahil naglalabas na sila. Magandahan dito, meron na rin sila palang kantin sa loob, tapos meron din dito sa tapat na lomihan. Hindi ko lang alam kung masarap yung lomi dyan. Later, kakain lang tayo. Tapos may inaasikaso pa silang dalawang customer doon. So sabi sa akin ni Ram, or kung ano man pangalan niya, hindi ko natandaan. Pero yun, sabi niya sa akin, abutin na daw ng lunch. No? So di ako, nag-aantay ako. Hindi naman niya sinabi sa akin, sir, kung gusto niyo, balik na lang kayo ng after 1 o'clock. No? So, sa madaling sabi, nag-antay ako doon hanggang sa bago mag-12. Sabi ko na lang, siguro, yun ang gusto niyang iparating na naabutin ng lunch. No? Sana mas sinabi niya ng mas malinaw na, sir, balik na lang kayo after 1 kasi magla-lunch break na. And hindi ko na maihahabol yung proseso. No? So, mas maganda sana kung ganun. Pero okay lang naman, no big deal kasi almost lunch na rin naman. So, parang last minute customer na tayo before lunch. No? So, okay lang yun. Ang hindi ko lang nagustuhan is that when yung natapos yung lunch, no? Dito na tayo sa kanilang body and repair and warranty service. Galing tayo dito ng 12:55. Ngayon ay 1:01 na. Sarado pa rin yung bintana. Nakakaya naman katukin ulit si ate. Nagpapahinga. So check na lang natin ulit later. Sabi ko, babalik ako siguro 5 minutes before yung 1 o'clock para nag-aantay na lang ako doon. No? Total aircon naman. No? Sa madaling sabi, kumain ako sa labas, bumalik ako, so ang init. Pagbalik ko doon, ay 12:55. No? So kumatok ako, sarado yung ilaw, binuksan ko yung pinto. Tapos may babaeng nakaupo doon sa kaliwa. No? Yung unang-unang computer doon. Sabi niya, alauna pa daw. No, mano ba namang buksan mo na yung ilaw? Yung customer, pag-antay mo na lang sa loob since 5 minutes na lang naman. So, basically, mahala pa ako na matatambayan. No, wala naman tambayan doon. What's up mga tito? Update lang. Andito tayo ngayon sa loob ng auto. Hinihintay natin mag-alauna. Inabot na tayo ng lunch break kasi meron silang inaasikaso. Kanina pagdating natin, nakarating tayo dito mga 11:30 or something. So nag-lunch muna tayo doon sa tapat, ayun doon. Kita niyo ba? Hindi pala kita. Pero ayan, waiting tayo dito. Ang nakalagay naman dito is yung appointment, may isa. So isasabay na rin natin yung ating PMS, first PMS ng 1,000. So tagal. Meron din silang kantin sa loob, kaso nga lang lunch break nga, marami tayong kasabay. So dito lang tayo sa kabila kumain para matikman din natin yung lomi nila doon. Solid naman. Pero tapa lang yung kinain ko eh. Okay naman yung tapa nila. Hindi naman siya yung matabang, hindi rin maalat. Nga na wala suka.
Sarap sana yung kung may suka yung templado, no? Tapos si Patrick, kung naalala nyo, siya yung ating sales representative, no? Siya yung ating kausap dito sa Mitsubishi San Pablo. So hanggang ngayon naman tinutulungan naman tayo ni Patrick, kaya ayos din. After sales nila meron naman, no? Standby lang tayo dito sa ating kotse. Okay naman pa yung panahon dito, hindi masyado mainit, hindi rin naman malamig, sakto lang. So yun, mamaya babalitaan ko kayo kung anong mangyayari, tsaka kung magkano yung babayaran ko dun sa insurance. So technically standard insurance lang yung ating makiklaim, dahil wala pa tayo nung insurance na galing sa RCBC daw. So hintay-hintay lang tayo. Alright, so yun, tumambay ako sa labas para mag-antay ng 5 minutes, and then after 5 minutes, no, sinisilip-silip ko pa rin yung yung parts and labor department. Halos wala pa ring tao, no, parang wala pa ring ilaw. So parang 1:05 na yata ako bumalik. So pagbalik ko doon, wala pa rin si Sir Ram, yung mag-aasikaso ng insurance. Pero overall, okay naman, inasikaso naman ako ni Sir Ram, no. Siguro nga is, yun lang, late na rin siya siguro nakapag-lunch, kaya late na rin siya nakabalik. And I do respect that naman. Alright, so technically yung insurance, smooth lang yung transaction, kasi habang may inaasikaso pa si Sir Ram, ang ginawa niya, pina-quote na niya yung aking kotse, no? Pina-check na niya dun sa nagko-quote kung ano yung magagastos, no? Tapos pagbalik ko, so parang ano na lang kami, puro paperworks na lang, wala na masyadong inantay. So saglit na lang kami. So madaling sabi, smooth na smooth lang yung transaction. Wala pa siguro isang oras, wala pang 30 minutes, no? Tapos ang sumunod, siyempre yung sa PMS. Tinanong ko na rin kung pwede kaya ako mag-walk-in na ng PMS dyan. Sabi naman ni Ramis, pwede naman daw. However, walk-in nga, no? So yeah, pag-usapan naman natin sunod yun. Alright, so mga tito, no, yun sa PMS naman na tayo. So sa PMS, yung requirements lang, madali lang, no? If walk-in kayo, dapat dala nyo lang yung warranty booklet nyo. Tapos kung hindi naman kayo mag-walk-in, magpa-schedule lang kayo dun sa application nila, no? Which is pag-uusapan din natin mamaya, no? So yung after sales nung PMS, after ko dun sa insurance, sabi ni Sir Ram, kausapin ko daw yung babae sa pagpasok ko sa insurance sa kanan. Nandun daw yon. So tinanong ko kung saan yung, sabi sa akin na nag-aasikaso, pwede pa daw ihabol lang i-schedule, kaso nga lang, or pwede daw ipa-schedule nung araw na yon. However, hindi sila sure kung maasikaso ba, no? Kung maasikaso ba, or tawag dito, or if anong oras, hindi nila alam kung anong oras may schedulean, or anong oras may sasampa yung kotse, or if mapi-PMS. What is up mga tito? Ayan, pauwi na tayo. So ang plano kasi ngayon is rekta na sana ng PMS. Kaso ang problema, fully booked daw sila. Tapos hindi daw nila alam kung may schedule today, or may schedule naman today pero walang tawag dito, wala silang ETA, or hindi nila sure kung anong oras ma-PPMS at kung ma-PPMS, no? So technically walang kasiguraduhan kung ma-PPMS yung kotse natin o hindi.
no? And for me as a customer, no, medyo off yon kasi you're passing the ball to your customers eh. Diba? So, parang sinabi mo na ikaw, mag-decision ka if you want to wait and there's no assurance na ma-servicean, no? If masasayang ba namin yung oras mo or hindi, no? At the end of the day, we made you or we let you decide kung if you stay with no assurance. No, parang ganun kasi yung dating nun sa customer. So much better if ang in-offer na lang niya, yung nakausap kong yun ay yun yung sa customer welfare desk yata or something, basta customer welfare EME, basta kung anong tawag nila dun sa kanila. Yung pagpasok mo sa service area or yung sa customer service something or service lounge, no, yung sa kanan nung sa Mitsubishi. So, but overall, yung how she talks, yung soft skills niya, goods naman, wala namang problema. So, yun lang siguro, hindi ko lang alam kung bakit ganon. No? So, being a carrier of Mitsubishi, most likely you guys have a data on how to or how long it takes, no, para sa PMS, no, how you will manage your manpower kung kaya pa nating i-accommodate, no. So sa madaling sabi, nung araw na yon hindi ako na PMS, no, which is okay lang naman kasi hindi naman talaga scheduled yon, no. Ang ginawa ko, since mas maaga nag 1,000 kaysa mag 1 month, nireschedule ko. No? And so technically, Tuesday tayo nagpunta sa kanila. Tuesday nga ba? Basta ganon. Or Wednesday. Wednesday tayo nagpunta sa kanila. And then, nung Saturday nung week na yon is my reschedule kasi sabi sa akin ng ahente, i-reschedule ko na lang daw dun sa application. No? So, sa madaling sabi, ni-reschedule ko. Sabi ko, okay lang, babalik na lang ako ng Saturday kasi so no, Thursday pala ako nagpunta for the insurance. Thursday ako nagpunta ng insurance. Sabi ko, okay lang kung hindi nyo ako mapi-PMS kasi by Saturday, nagpa-reschedule naman ako. No? At yun ang isa pa sa kinabad trip ko. Yung palang ni-reschedule ko, hindi pumasok or hindi na-approve. No? And ni-reschedule ko yun somewhere around Saturday or ako anumang, basta a week before, ni-reschedule ko na siya. For the PMS or for the first PMS. So yun, ang nangyari. Yun ang isa pa sa dumagdag sa burden ko. No, medyo nabwisit din ako doon. Pero hindi naman totally busit na busit. Kumbaga na-disappoint lang ako dahil, alam mo yun, I did my best to go with the process. Sa madaling sabi, uuwi dapat ako ng bad trip. Bumalik na lang ako dun kay Sir Ram dun sa insurance para balikan ko yung insurance booklet ko or yung insurance policy ko. Sinabi ko sa kanya na wala na daw schedule eh. So, hindi rin daw ako na-reschedule nung Sabado. Hindi ko alam kung paano gagawin. So, si Ram, siya naman yung nag-asikaso sa akin na baka pwedeng isingit ako ng schedule kinabukasan. No? So, yun yung isa sa sinasabi ko, don't pass the ball to your customers. No? Have options. No? Check for options. Tulad nun, meron pa palang schedule for the Friday servicing. No? So, ang ginawa ni Ram, tumawag siya to Joyce yata yun. Tinawagan niya and then he asked if we can have a schedule for tomorrow or yung Friday nga nung araw na yun. Sabi naman nung Joyce, pwede naman daw. Maluwag naman daw bukas. No? And sabi ko, sige, bukas na lang. Pabalik na lang ako bukas or nung Friday nga. So, yun. Madaling sabi, bumalik ako dun ng Friday ng 8 pa lang, nandun ako or 8 yata ako bumiyahe. Dumating ako is 9 or 10. You know, malapit na ulit mag-lunch. So pagdating ko doon,
Siyempre, yung guard, tatanungin ka kung anong sadya mo. Sabi ko, magpapa-PMS po. Sabi nung guard, sir, hindi kayo nakaschedule. Sabing ganon. Natin kahapon. Morning. Sa PMS po. Okay, no? Hindi, nakaschedule po kami. Dali ha, yung sinapa kayo. Wala na naman sa listahan. Pangalan? Ha? Walang pangalan? Alas 11. Pare, pa-gilid mo na ng konti. Double check ko lang yan. Walang pangalan din eh. Yan, tinakatarapik lang tayo. Drive-by kasi. Pa-gilid mo na ng konti. Pagpapasok ko sa drive-by, dapat nasa gilid talaga. So yun no, mga tito, kahapon kinonfirm pa ni Ram that was scheduled for the PMS. Kaso wala daw sa listahan na naman. Ano ba yan? Mitsubishi, ano na? Sabi ko, akala ko mini-schedule na ako ni Ram. Tapos buti nakita ko na lang si Ram doon sa labas. No, na sabi ko, sir, hindi naman ako naka-schedule. Akala ko ba confirm na? Kasi nung Thursday, sabi niya, okay na sir, confirm na bukas, i-schedule ka ng PMS. So yun. Pagdating ko doon, wala pa rin pala, hindi pala na-i-book. No, ayun nga yung Joyce, nila yun ano. So, overall experience, 3 out of 5. No? Doon sa customer after sales nila. So, could have been better if una yung application, siguro magkaroon kayo ng turnaround time ng approval ng mga reschedule, no, let's say 24 to 48 hours, no, magkaroon na ng approval, and then yung magkaroon tayo ng study kung gaano katagal yung PMS, no, kung kaya ba ng manpower magsingit, or kung ilan yung kaya ng taong singit, no? Or kung ilang tao yung kailangan idagdag para makapagsingit, or kung ilan yung pwedeng sumingit or mag-walk-in for that day. Yun, so madaling sabi na PMS din naman, no? So wala naman akong problema na doon. Pero yun lang, yung overall experience ko as a customer, medyo ang gulo, no? Hindi ko alam kung anong nangyayari. No.
3 out of 5 yon, you should have alternatives instead of passing the ball to the customers. Other options, kung hindi ubra, wag na nating paikot-ikutin na, sir, pwede po natin kayo schedule ngayon kaso hindi namin alam kung anong oras or if masaservicean ba kayo. Wag nang ganon, no? Sabihin na lang natin na, sir, puno na po kami, baka hindi na po kayo maservicean. Kung gusto nyo bukas, maraming available na time slot, no? Para mas magandang ganon na lang yung delivery, no? nung mga bad news, no? Kasi technically that's a bad news na hindi ka na ma-PPMS, no? So efficiency, goods naman, yung dispatch nila magaling, mabilis, no? Yung sa mekaniko, mabilis din kumilos yung mekaniko, maagap. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. And for the record keeping, siguro yun lang yung nagpatagal siguro sa akin kasi kailangan pa i-verify ulit yung schedule ko. So dumating ako ng 9 o'clock doon, no? Ayan pala, 9 o'clock pala ako dumating. Na-assist ako sa counter 10:30. So 1 hour 30 minutes. The good thing about it is that yung customer lounge nila kompleto. No, may coffee, may wifi, may board games para sa mga bata, air condition, no, malamig. Kompleto sa loob, may merienda, may biscuits. So okay naman siya. Tapos yung visibility ng service area, no, parang salamin siya na malaking ganun. So masisilip mo yung kotse kung nandun ba o kung ano bang ginagawa sa kotse, no. Yung mga mekaniko, wala naman akong masabi, no. 5 out of 5 yung service ng mga mekaniko. Yun nga lang, yung the Cavite thing na sinasabi ko na dahil taga Cavite tayo, dito tayo sa Cavite, tinuturo, no. Trip natin niya maggala-gala sa San Pablo, kaya nga tayo napunta doon. Tsaka may bahay naman tayo sa sa Los Baños, kaya okay lang. Tapos well-informed ang customer kung ano yung mga required and ano yung mga additives lang or optional lang na gagawin sa PMS, no? So hindi malilito kasi nakikita ko sa mga groups, no, parang sinesales stock yata sila ng mga mekaniko na lagay natin to there para ganyan. So overall, yung PMS timeline 2 hours, yun lang. Yung 2 hours na yun, nakita ko yun ay sa first 1,000, 2 hours yun. So technically may data sila kung gaano kahaba yung PMS, no, ng per 1,000. Kasi yung mga mekaniko alam naman nila, no. So kung sabihin natin 7.5 hours sila per day kasi may lunch pa, no. So sa 2 hours, sabihin natin 2.25 hours kasi 15 minutes kakausapin pa yung may-ari kung anong gagawin doon sa PMS, kung lahat ba ilalagay or may mga tatanggalin bang mga optional, no. So around 3 cars per mechanic per day ang kayang gawin kung PMS lang, no. And based doon sa scheduling board nila, meron silang 6 yata na mekaniko doon. Kasi pwede kang mamili kung kaninong mekaniko ka magpapagawa. So meron silang 6, so 3 times 6, no, 3, 6, 9, 12, 15, 18, no. So meron kang 18 cars na kayang asikasuhin for PMS, no. And that's just first PMS. Alam niyo, yung ganong kasimpleng mga data lang sana. Kung meron kayo, then you can assist better dun sa customers, no. Well-informed yung mga frontliners nyo, yung mga customer-facing na staff natin. It will be well-informed, no, kung anong nangyayari. So, yun. Overall, goods naman yung after sales. Yun nga lang, sana mas
maging maayos pa yung proseso nila in terms of after sales, no? Kasi bukod sa pag-approve, no, ng mga customers para magkaroon ng kotse, it doesn't stop there, no? Lalo na if you are a dealership, a car dealership, no, that offers services to your customers, might as well your customer service experience isa din sa mga inaasikaso nyo. Yes, maganda yung service, yung mechanical service, or yung mga mekaniko, maganda yung service nila. Pero yung how they schedule, yung scheduling, kung palpak, kung yung application mismo, if you really want to use the application para mas madaling makapag-schedule yung mga customers nyo, then might as well have it work, pati sa rescheduling, no? Magkaroon ngayon ng timeline, 24 to 48 hours or kung ano man, no? Yung knowledge ng customer service, siguro let's update it na instead of passing the ball to the customers, let's provide options, no? Extra mile, kumbaga. Let's provide the extra mile dun sa customer, no? Kasi hodang taga Cavite, nasa Cavite na magpaayos, no? Gusto ko nga sa San Pablo, diba? So yun lang. Overall, it's a good experience so far, no? Wala akong masabing masama sa mga tao doon. Kumbaga, it's not the people, it's the process siguro, no, that they need to change, no? Sana mapakinggan tayo para magkaroon naman ng mas maayos na sistema yung pag-walk-in, no? Kasi kung scheduled, I'm pretty much sure that you are not going to have any issues, no? Paano yung mga walk-in? Katulad ko na panay ang gala, so mas mabilis kong nakukuha yung kilometrahe kaysa dun sa scheduled na PMS, diba? Salamat sa panonood. Kung umabot ka sa point ng video na to, maraming salamat, no? Request ko lang, baka naman pwedeng click nyo yung subscribe tsaka yung notification bell, no? Para naman suporta na rin sa channel natin, mga tito, mga tita, no? Para mas ganahan pa tayo maggawa-gawa ng mga videos.